So, magandang gabi po sa inyong lahat. And ngayon po ay Friday Devotion, ating pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Yes, hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, na muli aming pagbubulay-bulayan ang inyong salita, Panginoon. And Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom and knowledge para ibahagi sa mga manonood, makikinig itong ang aking sasabihin, Panginoon. And itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, naway magmutawi sa kanilang mga puso itong inyong salita. Muli, nagpapasalamat po kami itong aming samot nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon po, ang topic po natin ngayon is getting up through the storm of life. So, ang key verse po natin ay matatagpuan sa Psalms 100 verse 29. So, he stilled the storm to a whisper, the waves of the sea were hushed. So, sa key verse na ito, mararamdaman natin yung kagustuhan ng mga psalmist para maiparating sa atin ang experience ng mga tao na humarap sa iba't ibang klase ng trials, challenges, including dun yung lost in the wilderness, suffering from sickness, and being caught in a violent from the sea. So, itong case na ito, ine-emphasize or binibigyan diin ng mga psalmist ang mga pangyayari kung saan people cried out loud to Lord in their distress. He heard their cries at pakiusap nila na mailigtas sila mula sa troubles. So, this verse serve as a powerful reminder to our Lord sovereignty and control over the natural world. So, nire-refer niya dito yung ability ni Lord to calm the storms of life, both literal and metaphorical, and bring peace and stillness in the midst of turmoil. So, maraming paraan para ma-overcome natin yung storm sa buhay natin, whether biblical man siya or practical or literal na paraan, kung saan nakakatulong sa mga tao, lalo na nakakapagdulot ito ng paglago sa bawat isa sa atin. So, para sa akin, isa lang mapapayo ko sa inyo at ito yung i-share ko ngayon. Sorry, boses ko eh. So, maaari nyo po ako makonsider as pragmatist person. So, bakit? Kasi, sa totoo lang, I am very practical person. So, yung tipo na more on taking action rather than yung nag-iisip pa ako na kung ano yung theory or idea sa isip ko. Kasi workable solution yung pinapagana ko, like kung ano yung ayoko kasi yung mga nakakahilong abstract ideas. So, for example, may bagyo, ang pangalan niya ay Lyra. So, may kailangan akong puntahan na mahalagang importante sa church. So, imbis na mag-antay ako na tumila yung ulan, humina yung ulan, mawala yung ulan, mas nanaisin ko pang gumawa ng paraan para matuloy ako pagpunta sa church. So, share ko lang sa work na company ko is kailangan mo may sense of urgency ka. So, dapat gumawa ka ng way na like parang hindi ka pwede dito, dapat meron kang ibang solution. So, mga kapatid, ang masashare ko sa inyo ay when you're in the midst of storm, huwag kayo matakot. Syempre, sa umpisa, nandun yung lalabas yung fear mo, pero ma-overcome yung fear na yon once na naramdaman mo and you need to get up. So, yes, faith must be present in this kind of situation. But Jesus wants to take action as well. So, katulad na lamang nung panahon ni Jesus, every time kasi na nagpapagaling siya ng mga taong hindi nakakalakad, pilay, baldado, paralisado, lagi niya sinasabi sa mga pinapagaling na is, get up and take your mat. So, kung tayo nakakaharap sa bagyo ng buhay,
take a practical action will be necessary. So, lalo-lalo na kung nasa gitna tayo ng maalong karagatan at lahat na nasa paligid natin ay miski pa yung sinasakyan natin ay pasira na. Want to know why? So, let me introduce yung very inspirational story ng isang biblical character na kung saan taking a practical action is necessary. Isama. So, our story is Paul and the Shipwreck. So, sa lahat ng mga nakakakilala kay Paul and napanood ng mga bata yung Paul and the Shipwreck, pahapiyawan natin. So, the journey begins na kung saan si Paul ay isang Roman prisoner. So, si Paul ay isang Roman prisoner. So, si Paul ay kailangan dalhin sa Rome para sa isang paglilitis kasama ng iba pa niyang kakosa or kasama sa bilanggo. At kailangan nilang sumakay ng barko mula sa Crete or Crete. So, the storm hits. A firm storm catches the ship na sinasakyan nila Pablo. Kasama na dito yung mga kakosa niya at patuloy na binabagyo ng ilang araw. So, pati na yung mga crew member ay nawawala na ng pag-asa. So, full prophecy, isang anghel ng Diyos ang nagpakita kay Pablo. So, assuring him that everyone on board will be saved. Kaso nga lang, masisira na talaga yung sinasakyan nila Pablo na barko. So, hinikayat ni Pablo na yung mga kasama niya sa barko na takot at sinabi niya dito ay na huwag matakot at magtiwala sa Diyos. So, shipwreck on Malta. After 14 nights, may nakita sila and they approached land but ran aground on sandbar, breaking the ship apart. So, everyone survives. So, sinubukan ng mga Roman soldiers na patayin lahat ng mga prisoner. So, yung mga Roman soldiers ay gusto nilang patayin yung mga taong prison para maiwasan nila yung pagtakas dahil nga yung lulubog na yung barko. So, pero mayroon doon na central, yun yung commander na tinatawag nila. So, at niligtas si Pablo. So, lahat ng 276 people ay lumangoy or cling to debris to reach the shore safely, just as Paul told. So, ngayon po, ang topic po talaga natin ngayon title ay Reaching the Shore. So, taking a practical action. So, matatagpuan po ito sa Acts chapter 27, verse 31 to 36 and 43 to 44. So, Paul is a prayerful biblical hero, pero after he prayed to God, he took practical step. So, dahil alam ni Pablo na nawawala na siya ng pag-asa, mga kakosa niya at maging yung mga sailors ng bangka ay nawawala na din ng pag-asa. Pero bilang lingkod ng Diyos, hinihikayat niya yung mga sailors na manatili sa loob ng barko to ensure their survival and encourage everyone to eat. Kumain na naman to regain strength. So, bakit kasama yung eat na naman? To eat. Kasi 'di ba kapag ang tao down na down, nawawala ng pag-asa, or miski broken-hearted, hindi yan makakakain na ayos. So, kayo ba? Nung na-broken-hearted ba kayo? Nung down na kayo, stress na stress kayo, nasubukan nyo ba kumain sa samgyupsal, buffet? So, possible
nakakakain sila ng, like, meron yung tinatawag na stress eating, di ba? Pero, kung tatanungin mo sila, nag-enjoy ba sila sa kinakain nila or kinain nila? Hindi. Kasi, kaya nga hinihikayat ni Paul na kumain yung mga taong na nasa barko para magkaroon sila ng lakas. Dahil para makapunta sila sa dalampasigan. Kumbaga, yung lahat ng mga marurunong lumangoy ay magsisilangoy mula sa nasirang barko papuntang dalampasigan. At sa mga hindi marunong lumangoy, kailangan nilang sumampa sa mga nasirang kahoy, palangoy, papuntang dalampasigan. So, yung life lesson natin dito is faith works in tandem with the practical wisdom. So, getting up. Getting up means both trusting in a higher power and taking necessary, responsible action like eating, making a plan, or seeking help to ensure survival and recovery. So, ating conclusion ngayon is yung verse na ito serve as a source of comfort and hope for believers. So, nire-remind tayo dito na no matter what challenges they may face, God is able about a sense of calm and stillness. Kung tayo mga kapatid, nagkakaramdam tayo ng gantong pagkahina, lalo-lalo na ngayon, ang ating mundo ay alam nyo na, so we need to be still. Kailangan natin yung faith natin ay nakaangkla kay Lord. Kasi hindi pwede yung basta-basta na lang tayo na magkakaroon ng sariling pananampalataya. Kumbaga yung faith natin dapat mas matibay pa siya sa nara, kung ano may yung pinaka matibay na puno. Kailangan mas deep pa dun yung pananampalataya na. So, I encourage you to everyone na mas palalimin pa natin yung faith natin kay Lord. Once na nagkakaroon tayo ng problema, hindi lang pag may problema. Kahit na wala tayong problema, masaya tayo, dapat sustaining yung faith natin kay Lord. Kaya, dapat araw-araw tayo manalangin, humingi tayo ng gabay, saan man tayo magpunta, dahil kailanman, pangako ng Lord ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya kapatid, kung napapanood mo to, kung ikaw ay nangihina sa pangalan ni Jesus, ikaw ay lalakas, kung ikaw ay maniniwala, tayo na po ay manalangin. So, muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa natapos naming devotion. Lord, palakasin niyo po ang bawat isa, Lord. Alam ko marami nang hihina, hindi man nasasabi sa amin, Lord, pero kayo ang nakakaalam, nakakabatid. Lord, in the name of Jesus, Lord God, maraming salamat sa strength, sa biyaya, sa blessings na binibigay niyo sa amin, sa protection ng mga family sa bawat isa, Panginoon. Nagpapasalamat kami. Salamat sa guidance na binibigay niyo sa aming sa pang-araw-araw, Panginoon. Muli, nagpapasalamat po kami. Ito ang aming samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kapatid, kita-kits po ulit tayo sa Friday Devotion and sa araw ng linggo. Christmas party na! Bye-bye po!